Alam kong ngayon mo palang ito malalaman. Sa mga hindi nakakaalam ay siya ang huling hari ng Persya. Isa siyang pinunong nagdala ng modernisasyon, mabilis na pag-unlad at napakalaking kayamanan sa Iran. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, dumating rin ang araw kung saan milyon-milyong tao ang lumabas sa lansangan upang ibagsak siya. Pero bakit? Paano at bakit nabigo ang isang hari na may pera, malakas na military at suporta ng ilan sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? At paano rin natapos ang mahigit 2,000 taon na monarkiya sa Persya? Sa video na ito ay tatalakayin natin ng detalyado ang kwento ni Shah Mohammad Reza Pahlavi. Siya ang huling Shah ng Iran. At pag-uusapan din natin dito ang naganap noon na revolusyon na nagpabago sa kasaysayan ng bansa magpakailanman. Pero bago natin simulan ang talakayan ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Noong mga huling taon ng dekada 1970s, tila matatag pa rin ang Iran sa paningin ng maraming tao. Nasa kapangyarihan pa ang Shah, hawak niya ang military, kontrolado niya ang gobyerno, at suportado siya ng ilang makapangyarihang bansa sa kanluran. Pero sa likod ng lahat ng ito, unti-unti nang lumalaki ang galit ng maraming Iranian. Isa sa mga pangyayaring lalong nagpalala ng galit ng mga tao ay noong January 1978. May lumabas na artikulo sa pahayagan kung saan binabatikos ang isang kilalang leader ng relihiyon. Pero sa halip na maniwala ang mga tao sa mga lumabas na artikulo, mas lalo lang silang nagalit sa gobyerno. Dahil dito nagsimula ang mga protesta at ito ang isa sa mga unang hakbang patungo sa Iranian Revolution. Pero para maintindihan kung bakit nangyari iyon, kailangan muna nating balikan ang pinagmulan ng pamilyang namuno sa Iran. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula kay Mohammad Reza Pahlavi. Nagsimula ito sa kanyang ama na si Reza Shah Pahlavi. Ipinanganak si Mohammad Reza Pahlavi sa Tehran noong October 1919. Lumaki siya sa panahong magulo ang kalagayan ng Iran. Maraming problema ang bansa, mahina ang gobyerno at madalas na naapektuhan ng Iran ng mga makapangyarihang bansa sa paligid nito. Ang kanyang ama na si Reza Khan ay hindi ipinanganak na hari. Isa lamang siyang sundalo na unti-unting umangat sa hanay ng military. Bata pa lamang ay pumasok na siya sa serbisyo militar at kalaunan ay naging isa sa mga pinakarespetadong opisyal sa bansa. Habang lumalakas ang kanyang impluensya, lalo rin niyang nakita ang kahinaan ng umiiral na pamahalaan. Sa panahong iyon, ang Iran ay pinamumunuan pa ng Qajar Dynasty, isang pamilyang namuno na sa loob ng mahigit isang siglo. Bagamat nananatiling malaya ang Iran, malaki ang impluensya ng mga dayuhang kapangyarihan dito. Sa hilaga ay naroon ang Russia. Sa timog naman ay naroon ang Britain na may malaking interes sa rehiyon dahil sa kalakalan at kalaunan ay dahil din sa langis. Noong unang bahagi ng 20th century, nadiskubre ang malalaking reserba ng langis sa Iran. Dahil dito, lalo pang naging mahalaga ang bansa sa pandaigdigang politika. Pagdating ng First World War, sinubukan ng Iran na manatiling neutral. Ngunit dahil sa lokasyon nito, naging daanan at lugar ito ng operasyon ng iba't ibang hukbo. Kaya naman nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa bansa. Kasabay nito, tinamaan din ang Iran ng isang malalang tagutom sa pagitan ng mga year 1917 at 1919. Ayon sa mga historian, milyon-milyong tao ang namatay dahil sa kakulangan ng pagkain, sakit at epekto ng digmaan. Idagdag pa rito ang pagkalat ng Spanish flu na lalo pang nagpahirap sa buhay ng mga mamamayan. Maraming Iranian ang nawala ng tiwala sa kasalukuyang pamahalaan. Para sa kanila, hindi na kayang protektahan ng Qajar Dynasty ang bansa sa gitna ng krisis. Dahil dito, noong February 1921, isang military kudeta ang isinagawa ni Reza Khan kasama ang ilang kasamahan niya sa military. Matapos ang kudeta, mabilis na naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Iran, si Reza Khan. Una siyang naging Minister of War. Pagkatapos ay naging Prime Minister. Sa loob ng ilang taon, ginamit niya ang military upang sugpuin ang mga rebelyon at palakasin ang kontrol ng gobyerno sa buong bansa. Habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, lalo namang humihina ang dating naghaharing dinastiya. Sa wakas noong Disyembre 1925, tuluyan nang inalis ang Qajar Dynasty sa kapangyarihan. Si Reza Khan na ay idineklarang bagong Shah ng Iran at itinatag niya ang Pahlavi Dynasty at dito nagsimula ang bagong yugto ng kasaysayan ng Iran. Isang yugto na puno ng modernisasyon, malalaking pagbabago, at mga desisyong kalaunan ay maghahanda sa daan para sa isa sa pinakamahalagang revolusyon sa modernong kasaysayan ng Middle East. Ganun pa man, noong 1935 may isang malaking pagbabago na ipinagawa si Reza Shah. Pinag-utos niya na kapag may official na usapan ng ibang bansa, hindi na dapat tawaging Persya ang bansa nila. Iran na ang dapat gamitin. Para sa ordinaryong tao, parang simpleng palit pangalan lang ito.
Pero para kay Reza Shah, mas malalim ang ibig sabihin nito. Gusto niyang ipakita sa mundo na ang Iran ay hindi lang lumang imperyo sa history book, kundi isa na itong modernong bansa na may sariling pangalan, sariling direksyon at sariling lakas. Sa gitna ng pagbabagong ito, dito na dahan-dahang lumaki si Mohammad Reza Pahlavi. Bata pa lang siya, malinaw na ang papel niya. Siya ang Crown Prince. Ibig sabihin siya ang susunod na hari. Kaya hindi normal ang naging buhay niya. Hindi siya lumaki na parang karaniwang bata. Ang edukasyon niya ay mahigpit na binantayan ng kanyang ama. May mga military officer na nagturo sa kanya. Dahil para kay Reza Shah, ang anak niya ay hindi lang dapat marunong magbasa at magsalita. Dapat marunong din itong sumunod, mamuno at mag-isip na parang sundalo. Pero alam din ng kanyang ama na hindi sapat ang military training. Kung gusto niyang gawing moderno ang Iran, kailangan makita ng anak niya kung paano gumagana ang Europe. Kaya nung bata pa si Mohammad Reza, ipinadala siya sa Switzerland para mag-aral. Doon niya nakita ang ibang klase ng mundo. Mas maayos ang paaralan, mas moderno ang pamumuhay, mas malapit sa kultura ng kanluran ang paligid niya. Dito nabuo ang pananaw niya na ang Iran ay dapat ding maging moderno. Pero habang natututo siya sa Europe, patindi naman ng patindi ang takbo ng mundo. Lumakas ang Nazi Germany, lumawak ang galaw ng Italy, lumakas ang Japan sa Asia. At noong September 1939, sumiklab ang Second World War. Sa una, sinubukan ng Iran na manatiling neutral. Ayaw ni Reza Shah na basta kumampi sa kahit sinong malaking kapangyarihan. Pero may isang dahilan kung bakit hindi pwedeng baliwalain ng mundo ang Iran at hindi lang langis ang dahilan. Dahil napakahalaga rin ng lokasyon ng Iran. Para sa Britain at Soviet Union, kailangan nilang masigurong hindi mapupunta ang Iran sa impluwensya ng Germany. Kailangan din nila ang ruta ng Iran para makapagpadala ng supply sa Soviet Union habang lumalaban ito sa Germany. Kaya noong August 1941, sinalakay ng British at Soviet forces ang Iran. Mabilis bumagsak ang depensa ng bansa. At sa harap ng pressure ng mga Allied powers, napilitan si Reza Shah na bumaba sa trono. Ang pumalit sa kanya ay ang anak niyang si Mohammad Reza Pahlavi. Noong September 1941, naging Shah siya ng Iran. Pero kahit siya na ang hari, hindi ibig sabihin nito na malaya na siyang magdesisyon. Bata pa siya. Wala pa siyang malakas na sariling base ng kapangyarihan. At ang Iran mismo ay nasa ilalim ng impluensya ng mga bansang sumakop dito noong digmaan. Sa madaling salita, may korona siya pero hindi pa buo ang hawak niyang kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang World War II, naging mahalaga ang Iran sa plano ng Allied powers. Dito kasi dumaan ang mahahalagang supply. Dito rin ginanap ang Tehran Conference noong 1943 kung saan nagkita ang tatlong malalaking leader ng Allied powers, sina Roosevelt, Churchill at Stalin. Pero para sa mga Iranian, malinaw ang mensahe. Ang sarili nilang bansa ay naging lugar kung saan nag-uusap ang malalaking kapangyarihan tungkol sa kapalaran ng mundo. At ang kanilang sariling Shah ay halos nasa gilid lang ng eksena. Dito unti-unting nahubog ang isip ni Mohammad Reza Pahlavi. Nakita niya kung paano tratuhin ng malalaking bansa ang Iran. Nakita niya rin kung gaano kahina ang isang hari kapag wala siyang sariling matibay na kontrol sa military, gobyerno at ekonomiya. Kaya sa mga susunod na taon, ang batang Shah na minsang parang simbolo lang ng kapangyarihan ay magsisikap na maging tunay na makapangyarihan. Pero ang paraan ng pagpapalakas niya sa sarili niyang pamumuno ang siya ring magiging dahilan kung bakit maraming Iranian ang unti-unting mawawala ng tiwala sa kanya. Ngayon, magpatuloy tayo. Pagkatapos ng Second World War, nagsimulang magbago ang takbo ng kapangyarihan sa Iran. Sa loob ng maraming taon, limitado ang galaw ni Shah Mohammad Reza Pahlavi. Isa siyang hari sa papel, pero marami sa mahahalagang desisyon ay naiimpluwensyahan pa rin ng mga dayuhang kapangyarihan at ng mga makapangyarihang politiko sa loob ng bansa. Pero nang matapos ang digmaan sa Europe noong 1945, nagkaroon ng pagkakataon ng Shah na palakasin ang sarili niyang posisyon. Isa sa pinakamalaking problema noon ay ang presensya ng Soviet forces sa ilang bahagi ng hilagang Iran. Ayon sa mga historian, mabagal ang pag-alis ng mga sundalong Soviet kahit tapos na ang digmaan. Dahil dito, lumaki ang tensyon sa pagitan ng Iran at Soviet Union. Naging malaking usapin din ng rehiyon malapit sa Azerbaijan, kung saan may mga grupong gustong magkaroon ng mas malaking kalayaan mula sa central government ng Iran. Sa gitna ng krisis na ito, unti-unting nakabawi ng impluensya ang Shah. Habang humihina ang kapangyarihan ng ibang politiko, mas lumalakas naman ang kanyang kontrol sa gobyerno. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1940s, hindi na siya simpleng simbolo lamang ng monarkiya. Unti-unti na siyang naging tunay na sentro ng kapangyarihan sa Iran. Kasabay ng mga pagbabagong ito sa politika ay ang mga pagbabago rin sa kanyang personal na buhay.
Bilang hari, mahalaga para sa kanya ang pagkakaroon ng tagapagmana ng trono. Kaya hindi lamang pag-ibig ang dahilan ng kanyang mga kasal. May malaking papel din dito ang politika at kinabukasan ng dinastiya. Ang una niyang asawa ay si Princess Fozia ng Egypt, isang miyembro ng Egyptian royal family. Para sa maraming tao noon, malaking tagumpay ito para sa Batang Pahlavi Dynasty dahil nagkaroon sila ng koneksyon sa isa sa mga pinakarespetadong royal families sa rehiyon. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, pero hindi naging maayos ang kanilang pagsasama. Kalaunan ay naghiwalay sila at tuluyang nagkaroon ng diborsyo. Pagkaraan nito, muling nag-asawa ang siya. Ngunit hindi rin nagtagal ang ikalawang kasal dahil wala silang naging anak. Sa huli, pinakasalan niya si Farah Diba noong huling bahagi ng dekada 1950s. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng 4 na anak kabilang ang 2 lalaki na itinuturing ng mga tagapagmana ng dinastiya. Habang inaayos ng siya ang kanyang personal na buhay, may mas malaking problema namang sumisiklab sa buong bansa. At ang problemang iyon ay langis. Kung may isang bagay na nagpabago sa kasaysayan ng Iran noong kalagitnaan ng 20th century, iyon ay ang kontrol sa napakalaking reserba ng oil ng bansa. Maraming Iranian ang naniniwalang masyadong malaki ang pakinabang ng mga dayuhang kumpanya habang hindi sapat ang napupunta sa Iran mismo. Dahil dito, lumakas ang panawagan na dapat mas magkaroon ng kontrol ang bansa sa sarili nitong likas na yaman. Noong 1951, isang malaking pagbabago ang naganap. Si Muhammad Mossadegh, isang popular na politiko, ay naging prime minister. Isa sa kanyang pinakaimportanteng hakbang ay ang pagnanais na ilagay sa ilalim ng kontrol ng Iran ang industriya ng langis. Para sa maraming Iranian, simbolo ito ng kalayaan at pambansang dignidad. Pero para sa Britain, malaking banta ito sa kanilang interes. Mabilis na lumala ang alitan. Hindi na lamang ito tungkol sa negosyo. Naging bahagi na rin ito ng lumalalang Cold War sa pagitan ng kanluran at ng Soviet Union. Sa panahong iyon, maraming leader sa kanluran ang nangangambang baka mapunta sa impluwensya ng komunismo ang Iran kung magiging mahina ang gobyerno nito. Pagdating ng 1953, sumabog ang isang krisis na tuluyang nagbago sa direksyon ng bansa. Ayon sa mga dokumentong inilabas pagkalipas ng maraming taon, kabilang ang mga record ng intelligence agencies ng kanluran, nagkaroon ng suporta mula sa labas para sa isang operasyon na nagpatalsik kay Mossadegh sa kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, umalis muna ng Iran ang Shah. Marami ang nag-akala na tapos na ang kanyang pamumuno. Pero hindi iyon ang nangyari. Pagkaraan ng mga pangyayari noong 1953, bumalik siya sa Iran. At sa kanyang pagbabalik, mas malakas na ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Mas kontrolado na niya ang military, mas kontrolado na niya ang gobyerno, at mas handa na siyang itulak ang sarili niyang plano para baguhin ang Iran. Ngunit habang lumalakas ang Shah, unti-unti ring nabubuo ang mga puwersang balang araw ay hahamon sa kanyang pamumuno. Sa kalagitnaan ng dekada 1950s, tila nasa pinakamalakas na posisyon na si Shah Mohammad Reza Pahlavi. Natalo na ang kanyang mga pangunahing kalaban sa politika. Suportado siya ng military. At dahil sa kahalagahan ng Iran sa Cold War, may suporta rin siya mula sa ilang bansang kanluranin. Pero may isang problema na hindi kailanman nawala. Paano mo pamamahalaan ang isang bansang napakalaki, napakakomplikado at puno ng iba't ibang grupo ng tao? Ang Iran ay hindi binubuo ng iisang kultura lamang. May iba't ibang etnikong grupo, may iba't ibang wika, may iba't ibang paniniwala at lokal na pagkakakilanlan. Sa ilang rehiyon, mas malakas pa minsan ang impluwensya ng mga lokal na leader kaysa sa central government. Para sa Shah, ito ay banta sa pagkakaisa ng bansa. Kaya habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, mas lalo rin niyang hinigpitan ng kontrol sa lipunan. Unti-unting naging mas mahigpit ang gobyerno. Mas maraming pagsubaybay, mas maraming limitasyon sa mga kritiko, mas maraming taong binabantayan ng Estado. Noong huling bahagi ng dekada 1950s, itinatag ang SABAK, ang pangunahing intelligence at security organization ng Iran. Ang opisyal na layunin nito ay protektahan ng bansa laban sa mga banta sa loob at labas ng Iran. Pero sa pagdaan ng panahon, naging simbolo rin ito ng takot para sa maraming mamamayan. Ayon sa iba't ibang historical records at pag-aaral, maraming kritiko ng gobyerno ang inaresto, inimbestigahan, at sa ilang kaso ay nakaranas ng matinding pagtrato habang nasa kustudiya. Dahil dito lumaki ang takot ng publiko sa kapangyarihan ng Estado. Ngunit kasabay ng paghihigpit na ito, may isa pang bahagi ng kwento na madalas nakakaligtaan. Habang pinapalakas ng Shah ang kanyang kontrol, sinusubukan din niyang baguhin ng Iran sa paraang hindi pa nararanasan noon. Noong 1963, inilunsad niya ang programang tinawag na White Revolution. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito isang armadong revolusyon. Isa itong malawakang plano para baguhin ng ekonomiya, edukasyon at lipunan ng Iran. Simple ang layunin nito,
gawing mas moderno ang bansa. Isa sa pinakamalaking hakbang ay ang reforma sa lupa. Maraming malalawak na lupain noon ang kontrolado ng mayayamang pamilya at makapangyarihang grupo. Sa ilalim ng bagong programa, malaking bahagi ng mga lupang ito ang ipinamahagi sa mas maraming magsasaka. Kasabay nito, ginamit din ng gobyerno ang malaking kita mula sa langis upang punduhan ang mga bagong proyekto. Mas maraming paaralan ang itinayo. Mas maraming kalsada ang nagawa. Mas maraming komunidad ang nabigyan ng basic services. Malaki rin ang inilaan sa pagpapalawak ng edukasyon. Sa paglipas ng mga taon, mas dumami ang marunong magbasa at magsulat. Mas maraming kabataan ang nakapasok sa paaralan. Mas marami ring propesyonal ang lumitaw sa bansa. Hindi lamang yun, pinalawak din ang access sa healthcare. Nagkaroon ng mga programang nagdala ng medical services sa mga lugar na dati ay bihirang mapuntahan ng doktor at nurse. May mga pagbabago rin sa karapatan ng kababaihan. Noong dekada 1960s, nabigyan ng mga babae ng karapatang bumoto sa pambansang halalan. Para sa maraming Iranian, ito ay malaking hakbang patungo sa modernisasyon, pero hindi lahat ay natuwa. Dito nagsimulang mabuo ang isa sa pinakamalalim na hidwaan sa modernong kasaysayan ng Iran. Habang nakikita ng ilan ang White Revolution bilang daan tungo sa pag-unlad, nakikita naman ito ng iba bilang paglayo sa tradisyon at relihiyosong pagkakakilanlan ng bansa. Para sa mga konserbatibong lider ng relihiyon, masyadong mabilis ang mga pagbabagong ipinapatupad. Pakiramdam nila ay unti-unting nawawala ang impluensya ng relihiyon sa lipunan. At habang lumalalim ang tensyon na ito, may isang relihiyosong leader na nagsisimulang makilala sa buong Iran. Isang tao na magiging pinakamalaking hamon sa kapangyarihan ng Shah. Ang kanyang pangalan ay Ayatollah Ruhollah Khomeini. At sa mga susunod na taon, ang banggaan ng dalawang pananaw na ito, modernisasyon laban sa konserbatibong relihiyosong impluensya, ang magbabago sa kapalaran ng Iran magpakailanman. Habang lumalakas ang ekonomiya ng Iran noong dekada 1960s at 1970s, may isa namang problema na palaki ng palaki. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi rin ito tungkol sa langis. Ito ay tungkol sa direksyon ng bansa. Maraming Iranian ang natuwa sa mga pagbabagong dala ng White Revolution. Mas maraming paaralan, mas maraming trabaho, mas maayos na infrastruktura, mas maraming taong nakapasok sa gitnang uri ng lipunan. Pero hindi lahat ay sang-ayon sa pagbabagong ito. May mga grupong naniniwalang masyadong mabilis ang paglayo ng Iran sa mga tradisyong matagal ng bahagi ng kanilang lipunan. At sa gitna ng pagtutol na ito, may isang relihiyosong leader na lalong sumikat, si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Noong nagsimula ang White Revolution noong 1963, isa siya sa pinakamalalakas na kritiko ng programa. Nagbigay siya ng mga talumpati sa iba't ibang lugar. Paulit-ulit niyang kinuwestiyon ng direksyon ng gobyerno. Para sa kanya, hindi lamang ito usapin ng politika. Usapin din ito ng relihiyon at pagkakakilanlan ng Iran. Habang tumatagal, mas marami ang nakikinig sa kanya. Mula sa pagiging kilalang relihiyosong leader, naging isa siyang pambansang personalidad. Lalong lumala ang tensyon nang magbigay siya ng isang matinding talumpati noong 1963 kung saan direkta niyang kinritiko ang Shah. Para sa gobyerno, lumalagpas na ito sa simpleng oposisyon. Nakita nila ito bilang seryosong hamon sa autoridad ng Estado. Ilang araw matapos ang talumpati, inaresto si Khomeini. Nagdulot ito ng malalaking protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkaroon ng mga sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at security forces. Maraming tao ang nasaktan at namatay sa kaguluhan. Bagamat nakalaya siya kalaunan, hindi natigil ang kanyang mga kritisismo. Patuloy siyang nagsalita laban sa Shah at sa mga pulisya ng gobyerno. Dahil dito, muli siyang inaresto at kalaunan ay ipinatapon palabas ng Iran. Una siyang dinala sa Turkey. Pagkatapos ay lumipat sa Iraq. Mula roon sa loob ng maraming taon, ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya laban sa pamahalaan ng Shah. Kahit wala siya sa Iran, patuloy pa ring kumalat ang kanyang mga mensahe. At habang lumalakas ang kanyang impluensya, may isa pang bagay na nangyayari sa bansa. Lumalago ng napakabilis ang ekonomiya. Sa maraming aspeto, ito ang pinakamabilis na panahon ng pag-unlad sa modernong kasaysayan ng Iran. Malaki ang naitulong ng kita mula sa langis, lalo na pagkatapos ng oil crisis noong dekada 1970s nang tumaas ng husto ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pero mahalagang maintindihan ang isang bagay. Hindi lahat ng bansang may langis ay automatikong yumayaman. Marami ang may likas na yaman pero hindi ito nagagamit ng maayos. Sa kaso ng Iran noong panahong iyon, malaking bahagi ng kita mula sa langis ang ginamit sa pagpapalawak ng iba't ibang industriya. Hindi lamang sila umasa sa oil sector. Lumawak din ang produksyon ng mga produktong pang-industriya, petrochemicals, semento, tela at mga produktong agrikultural.
Dahil dito, dumami ang trabaho, lumaki ang mga lungsod. Mas marami ang nakabili ng bahay, sasakyan at modernong kagamitan. Sa mga pangunahing syudad, nagsimulang lumitaw ang isang bagong uri ng pamumuhay. Mas maraming kabataan ang nakapag-aral. Mas marami ang nakakapanood ng mga pelikula mula sa kanluran. Mas marami ang naaakit sa modernong kultura. Pero habang nakikita ng ilan ang pag-unlad, may iba namang nakakaramdam na nawawala ang dating pagkakakilanlan ng bansa. At dito lalong lumalim ang pagkakahati ng lipunan. Parang may dalawang Iran na unti-unting nabubuo. Ang isang panig ay gustong ituloy ang modernisasyon. Ang kabilang panig naman ay gustong protektahan ang tradisyonal at relihiyosong paraan ng pamumuhay. Samantala, habang lumalakas ang ekonomiya, lumalaki rin ang kumpiyansa ng Shah sa sarili niyang pamumuno. Mas nakikita niya ang sarili bilang pangunahing simbolo ng bagong Iran. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon siya ng mas marami at mas ingranding titulo. Nagdaos din siya ng malalaking seremonya upang ipakita ang kapangyarihan at kasaysayan ng Iran sa buong mundo. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang malaking pagdiriwang noong 1971 para gunitain ang sinaunang pamana ng Persian Empire. Dumalo rito ang maraming lider at bisita mula sa iba't ibang bansa. Para sa mga taga-suporta ng Shah, simbolo ito ng lakas at prestihyo ng Iran. Pero para sa kanyang mga kritiko, isa itong palatandaan na lumalaki na ang agwat sa pagitan ng hari at ng ordinaryong mamamayan. At habang abala ang Shah sa pagpapakita ng bagong imahe ng Iran sa mundo, may isa pang laban na tahimik na nabubuo sa loob mismo ng bansa. Isang laban na hindi maayos ng pera, hindi maayos ng mga bagong gusali, at hindi rin maayos ng langis. Noong dekada 1970s parang nasa tuktok na ng kapangyarihan ng Shah. Malaki ang kita ng Iran mula sa langis. Malakas ang military. Malapit siya sa United States, Britain at France. At sa paningin ng maraming bansa, ang Iran ay isa sa pinakamahalagang kakampi ng kanluran sa Middle East. Pero sa loob mismo ng Iran, iba ang nangyayari. Habang yumayaman ng gobyerno, maraming ordinaryong tao ang nakakaramdam na hindi patas ang pag-angat ng bansa. May mga nakikinabang ng sobra, pero marami rin ang naiiwan. Noong 1973, mas lalo pang lumaki ang pera ng Iran dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Dahil dito, mas naging malaki ang budget ng Shah. Mas marami siyang napunduhan na proyekto. Mas marami rin siyang nabili na armas at military equipment. Gusto niyang gawing regional power ang Iran. Ibig sabihin, gusto niyang maging isa ang Iran sa pinakamalakas na bansa sa paligid nito. Pero habang lumalaki ang pera, lumalaki rin ang problema. May mga report at pag-aaral na nagsasabing naging malala ang corruption sa paligid ng royal family, malalapit na opisyal at mayayamang kaalyado ng palasyo. Para sa ordinaryong tao, parang malinaw ang nangyayari. Ang bansa ay yumayaman, pero hindi lahat ay pantay na nakikinabang. Kasabay nito, tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Mas maraming pera ang pumasok sa ekonomiya, pero hindi naging maayos ang kontrol. Kaya maraming tao ang nahirapan pa rin sa araw-araw na gastos. Parang ganito lang yun. May malaking perang pumasok sa bahay, pero kung iilang tao lang ang humawak at hindi maayos ang paggamit, hindi ibig sabihin na gagan agad ang buhay ng lahat. Ganyan ang pakiramdam ng maraming Iranian noon. Mayaman ang bansa, pero marami pa rin ang galit. At habang lumalala ang pagkainis ng publiko, mas lalo namang sinikipan ng Shah ang politika. Noong 1975, ginawa niyang iisang legal na partido na lang ang pwedeng umiral sa Iran. Ito ang Rastakis Party. Sa madaling salita, kung gusto mong sumali sa official politics, kailangan mong pumasok sa partidong ito. Para sa Shah, paraan ito para pag-isahin ang bansa. Pero para sa maraming kritiko, malinaw itong senyales na ayaw na niyang magkaroon ng tunay na kalaban sa politika. Dito lalong nagkaisa ang iba't ibang grupo laban sa kanya. Hindi pare-pareho ang paniniwala nila. May mga religious conservatives, may mga estudyante, may mga leftist, may mga liberal, may mga ordinaryong manggagawa. Pero iisa ang reklamo ng marami sa kanila. Sobra na ang kontrol ng Shah, sobra na ang takot, at sobra na ang layo ng palasyo sa tunay na buhay ng mga tao. Sa labas ng bansa, patuloy namang lumalakas ang pangalan ni Ayatollah Khomeini. Kahit nasa exile siya, nakakarating pa rin sa Iran ang kanyang mga mensahe. May mga sermon at recording na ipinapasa-pasa. May mga taga-suporta na lihim na nagpapakalat ng kanyang salita. Unti-unti, naging simbolo siya ng paglaban sa Shah. Noong January 1978, isang artikulo sa pahayagang Etela at ang nagpasimula ng mas malaking apoy. Tinuligsa nito si Khomeini at ang kanyang mga taga-suporta. Para sa gobyerno, marahil paraan ito para pahinain ang kanyang impluwensya. Pero kabaligtaran ng nangyari. Lalo nitong pinagalit ang maraming tao. Nagkaroon ng mga protesta, may mga namatay sa mga sagupaan. At sa tradisyon ng Shia Islam, mahalaga ang paggunita sa mga namatay matapos ang 40 days.
Kaya paulit-ulit na nangyari ang cycle. May protesta, may nasasaktan at namamatay. Pagkatapos ng 40 days, may panibagong protesta at muli lumalaki ang galit. Noong August 1978, nangyari ang isa sa pinakamadilim na insidente sa panahon ng revolusyon. Nasunog ang Cinema Rex sa lungsod ng Abadan. Daan-daang tao ang namatay. Hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal ang buong detalye kung sino ang may kagagawan. Pero sa panahong iyon, marami ang naniwalang may kinalaman ang rehimen. Mas lalo nitong pinasabog ang galit sa gobyerno. Habang lumalawak ang protesta, sinubukan ng Shah na magbigay ng ilang pagbabago. Binuwag niya ang Rastakis Party. Sinubukan niyang ipakitang handa siyang magluwag sa politika. Pero huli na ang lahat. Masyado nang malaki ang galit. Masyado nang marami ang hindi nagtitiwala. At masyado nang malawak ang kilusan laban sa kanya. Noong late 1978, milyon-milyong tao ang lumabas sa lansangan. Hindi na ito simpleng protesta ng isang grupo. Ito ay naging malawak na pag-aalsa ng iba't ibang bahagi ng lipunan. May relihiyosong leader, may estudyante, may manggagawa, may negosyante, may ordinaryong pamilya. Iba-iba ang dahilan nila pero pareho ang gusto ng marami. Kailangan nang matapos ang pamumuno ng Shah. Habang nangyayari ito, lalo namang nagiging magulo ang isip ng Shah. May mga report na pinaghihinalaan niya pati ang ilang dayuhang diplomat na baka tumutulong sa mga protesta. Hindi na niya alam kung sino ang tunay nakakampi at sino ang kalaban. At nang magsimula ng makipag-usap ang ilang military leaders sa oposisyon, naging malinaw na humihina na ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Noong January 1979, umalis ng Iran ng Shah. Ang official na paliwanag ay kailangan niyang magpahinga at magpagamot. Pero para sa marami, malinaw ang nangyari. Umalis siya dahil bumabagsak na ang kanyang rehimen. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa Iran si Ayatollah Khomeini matapos ang maraming taon ng exile. Sinalubong siya ng napakalaking bilang ng tao at mula roon tuluyan nang nagbago ang direksyon ng bansa. Ang Iran na minsang pinangarap ng Shah na maging moderno, makapangyarihan at malapit sa kanluran ay pumasok sa bagong yugto. Hindi na ito monarkiya. Unti-unti itong naging Islamic Republic at dito makikita ang pinakamalaking aral sa pagbagsak ng Shah. Hindi sapat na yumaman ng bansa. Hindi sapat na magkaroon ng malakas na military. Hindi sapat na may suporta ka mula sa malalaking bansa. Kung ang sariling mamamayan mo naman ay nawalan na ng tiwala, kahit gaano kalaki ang palasyo mo, kaya pa rin itong yanigin ng galit ng mga tao. Nang umalis si Shah Mohammad Reza Pahlavi sa Iran noong January 1979, hindi lang siya nawalan ng kapangyarihan, may matindi rin siyang sakit. Ayon sa mga ulat, ilang taon na siyang may leukemia, isang uri ng blood cancer, at mabilis nang lumalala ang kanyang kondisyon. Sa halip na agad magpagamot sa isang lugar, nagpalipat-lipat muna siya ng bansa kabilang ang Egypt, Morocco, Mexico at Panama. Kalaunan ay pinayagan siyang pumasok sa United States para sa paggamot, pero nang masuri siya ng mabuti na pag-alamang malubha na ang kanyang kalagayan. Noong July 1980 namatay siya sa Cairo, Egypt sa edad na 60. Doon na rin siya inilibing dahil hindi na siya nakabalik sa Iran. Samantala, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng bansa. Pagkatapos ng Iranian Revolution, bumagsak ang relasyon ng Iran at United States. Lalo itong lumala matapos ang hostage crisis sa American Embassy sa Tehran noong 1979. Mula noon, naging magkaaway na ang dalawang bansa sa loob ng maraming dekada. Sumunod din ang madugong Iran-Iraq War mula 1980 hanggang 1988. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ayatollah Khomeini noong 1989, si Ayatollah Ali Khamenei ang naging bagong supreme leader ng Iran. Hanggang ngayon patuloy pa ring nahaharap ang Iran sa mga protesta, sanctions at mga tensyon sa ibang bansa. Kaya hanggang ngayon hati pa rin ang opinyon ng mga tao tungkol sa Shah. Para sa ilan siya ang leader na nagdala ng mabilis na pag-unlad, modernisasyon, mas maraming paaralan at mas malakas na ekonomiya. Para naman sa iba siya ang simbolo ng korupsyon, paghihigpit sa kalayaan at sobrang sentralisadong kapangyarihan. At marahil pareho silang may punto. Dahil ang kasaysayan ni Shah Mohammad Reza Pahlavi ay hindi simpleng kwento ng mabuti laban sa masama. Isa itong kwento ng isang leader na gustong gawing moderno ang kanyang bansa, ngunit sa proseso ay unti-unting nawala ang tiwala ng malaking bahagi ng kanyang sariling mamamayan. At yun ang naging simula ng isa sa pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan ng modernong Iran.